Ang pag-iingat kapag masakit ang tuhod ay mukhang tama pero pwedeng lalong lumala ang kondisyon. Madalas, mali ang pag-iingat lang. At ipapakita ko sa video na ito kung paano mapapawi o matanggal ang sakit gamit ang simpleng routine para sa tuhod. Maaaring isipin mo na ang sakit mo ay nanggagaling dahil sa paraan ng iyong paggalaw. Kapag mataas ang tensyon ng kalamnan mo, ang sobrang pag-iingat ay lalo pang nagpapataas nito, na mas lumala pa kaysa dati. Bakit kaya nangyayari ito? Kapag iniingatan mong nakapwesto ang katawan mo na maikli ang kalamnan, lalo nitong pinapalala ang pag-ikli nito. Ibig sabihin, muling nararanasan ang parehong sakit na dating babala. At ang tanging paraan para natural na makawala rito ay gawing normal ang tensyon ng kalamnan at ng fascia na masyadong banat. Ibig sabihin, sa normal na paraan ay kailangang stretch gamit ang mga partikular na teknik. Para sa unang ehersisyo, babawasan muna natin ang tensyon sa mga binti dahil hinihila ng mga ito mula sa ibaba ang hita pababa ng sobra. Ina, pakiusap, lumapit ka sa pader at ilagay ang mga kamay mo rito. Subukan mong iatras ang kaliwang paa, iunat ito at ilapat ang sakong sa sahig. At kapag inilapat mo na ang sakong at nararamdaman mo na ang banat dito, tama lang ang ginagawa mo. Kung di mo paramdam ang banat, umatras ka muna. Kung di mo na mailapat ang sakong dahil malakas ang banat, umusad ka pa abante. Kapag nakaayos ka na ng ganyan, simulan mong i-bend ang tuhod sa harap at sa ganitong paraan, mapapalakas mo pa ang banat. At gaano mo palalakasin ang banat ngayon? Hanggang sa kaya mo pa itong tiisin dito sa bahaging ito. At ngayon, mag-stretch muna tayo. At ang mga fascia ay nangangailangan ng hindi bababa sa kalahating minuto, mga 30 segundo, bago sila magsimulang mag-relax. Kaya mag-stretch ka ngayon at nararamdaman mo ito at mapapansin mo na mayroong kang tiyak na intensity. Kung mananatili ka sa posisyon na, yon, bababa ito. Kailangan mong magdagdag ulit ng kaunti, pumasok pa ng kaunti, hanggang sa marating mo ulit yung punto na kaya mo pa ring tiisin. Mahalagang intensity ito na kailangan mong masanay dahil dito mo talaga mapapabuti kung gaano ka-epektibo ang ehersisyo. Kung yung ginagawa mo ba ay talagang may malaking epekto. Laging hanapin ang hangganang kaya mong tiisin. Ngayon, bukod sa pagunat, mahalaga ring palakasin ang mga kalamnan. Hindi lang flexibility, kailangan din ng lakas. Para gawin yon, itulak gamit ang harap ng paa mo ng malakas laban sa binti. Huwag iaangat ang sakong. Maiiwasan ang pag-angat ng sakong kung tuwid at aktibo ang tuhod mo. Pakawalan mo ulit at ilipat mo pa sa kanan ang tuhod mo para mas lumaki ang pag-unat. Ngayon, maghintay ulit ng kaunti at igalaw pababa ang harap ng paa mo ng mas mahigpit pero huwag iaangat ang sakong. Pakawalan mo ulit at yumuko ka pa ng kaunti sa kanang tuhod. At ulitin, idiin pababa ang kaliwang harap ng paa ng mas mahigpit hanggat maaari. Pakawalan tapos yumuko ulit ng mas malalim sa kanang tuhod. At pagkatapos, lalabas ka, ilalagay mo ang kaliwang binti sa harap mo. Tuwid at itaas mo ang paa ng pinakamataas na kaya mo. Talagang higpitan mo. At itong aktibong pag-unat na ito ay sobrang mahalaga para sa tuhod mo at pati na rin sa bukong-bukong mo. Dahil dito nag-uusap ang mga kalamnan, yung humihila at yung hinihila, at inaayos nila lahat ng ito ng perpekto. Pagkatapos, bababa ka at lilipat tayo sa kabila. Lumapit ka ulit sa pader at iatras mo ang kanang paa mo ng sapat para maramdaman mo na ang pag-unat sa nakaunat na binti. Iayos mo yan at pagkatapos dahan-dahan mong i-bend ang kaliwang binti mo at dagdagan mo ulit ang pag-unat sa ilalim ng tuhod. At ang likod na paa ay dapat nakatutok ng tama sa pader. Dapat nakatayo ito ng 90 degree mula sa pader. At hanapin mo ulit yung punto na kaya mo pa yung tamang intensity. At pagkatapos, kailangan natin ang faktor ng oras. Tumatagal talaga bago magbigay ang mga kalamnan, bago magbigay ang mga fascia, bago sila masanay na hinihila sila. Dagdagan mo lang palagi kapag unti-unti nang lumuluwag.
At pagkatapos, idiin mo rin dito ang harap ng paa mo sa sahig. Ngayon, habang nakastretch, idiin mo ng madiin ang lakas laban sa sahig. Pwede mong gawin ito ng kasing tindi ng kaya mo. Mag-relax ka at ituloy mo pa ang pag-stretch. Kung kailangan, ilipat pa ang kaliwang paa kung kulang ang baluktot ng tuhod. At ulitin natin, itulak mo ulit pababa sa sahig, itulak pababa sa sahig, idiin mo ng mabuti sa sahig. At pakawalan mo. Ulitin mo, ipasok pa ulit. At pagkatapos, lumabas ka, ilagay ang kanang paa sa harap mo at itaas ulit ang paa na tuwid ang tuhod. Ituwid ng buo ang tuhod at itaas ang paa. Gamitin mo talaga ang lakas mo para magkaintindihan ng maayos ang mga kalamnan. Mas lakas pa, mas lakas pa. At pagkatapos, mag-relax ulit. Ngayon, gawin ang pangalawang ehersisyo. Magposisyon na parang gumagapang, nakaharap ang ulo dito. Sige, ngayon nasa posisyon na tayo na dapat talagang makuha sa pamamagitan ng patuloy na pag-iensayo. Ihiwalay mo pa ng kaunti ang mga tuhod mo para mas matatag ang posisyon mo. Oo, ganyan. At ngayon, itulak mo pa atras ang balakang mo hanggang maramdaman mong may hatak na. Tapos, mag-ingat ka na. Gaano kalakas dapat ang hatak? Gaano karami? Gaano katindi? Sapat lang na kaya mo pa itong tiisin ng maayos. Halimbawa, kay Ina dito, ganyan lang. Tapos manatili ka dyan. Ilagay mo rin ang mga kamay mo sa gilid ng katawan mo para matulungan kang manatili sa tamang posisyon at hindi ka mahila ng gravity papasok o kulangin ka sa pag-unat para sakto lang talaga. Iset mo na ang tamang tindi. Pwedeng hatak sa tuhod o hita. Kahit saan pa yan, sundan mo lang kung saan mo pinaka nararamdaman ang hatak. Pagkalipas ng ilang segundo, mapapansin mong kaya mo pa, kaya manatili ka pa roon. Lagi mong tiyakin na kaya mo pa, na ang nararamdaman mong sakit ay kaya mo pa at komportable ka pa. Kailangan nating maghintay hanggang gumaan ang lahat. Ang 2 minutong ito na inuulit natin ay napatunayan sa mahigit 35 taon bilang pinakamabisang oras para makuha ang pinakamaraming epekto sa maikling panahon. Magsisimula ulit tayo ng lakas na pagsasanay dito. Ang matinding pagsasanay ay nangangahulugan na kailangan mong iunat ang binti sa pamamagitan ng pananatili sa posisyon. Walang galaw ang katawan at itulak ng malakas ang parehong paa sa sahig. Talagang idiin mo ng mahigpit, mas mahigpit pa, pagkatapos ay bitawan. At kaunti pa, siguro pa atras, dahil kadalasan pagkatapos ng pagdiin, umaatras pa ito ng kaunti. At ulitin, idiin mo ulit ang 2 paa mo sa sahig. Mas malakas mong gawin yan. Mas maganda ang epekto. Mas lalakas ang mga kalamnan at mas malayo mo pang maiaabot ang pag-unat pagkatapos. At pangatlong beses, idiin mo ng malakas sa sahig. Talagang idiin mo, idiin. At mag-relax ka, tapos subukan mong pumasok pa ulit ng mas malalim. At diyan ka lang ngayon. At iabante mo ang mga kamay mo. Subukan mong sumabay. Iabante mo ang mga kamay mo. Sige pa, tama na. Manatili ka lang dyan at ngayoy lumaylay na ang iyong katawan at balakang. At ngayon, subukan mong idikit ang mga sakong mo sa puwitan mo. Panatilihing tuwid ang braso. Subuking idikit ang sakong sa puwitan. Tama, pilitin mong maabot. Sige, subukan pa. Oo, subukan mo. Gawin mo agad sa bahay. Ito ang aktibong pag-unat habang natututo ulit ang katawan. Paano dapat mag-adjust ng maayos ang mga kalamnan sa paligid ng tuhod? At ngayon, bumalik ka ulit. Yan ang mga ehersisyo. At simula pa lang ito. Sa susunod na video, ipapakita ko